Eto, nagdeklara nga ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng National State of Energy Emergency, ang Executive Order 110, March 24, 2026. May emergency powers ang ating Pangulo para masiguro na may sapat na supply ng enerhiya ang ating bansa. Dahilan pa rin yan sa giyera dito sa gitnang silangan. Iigtingin ang pagbabantay sa mga hoardings o yung mga negosyanteng abusado na nagtatago ng mga pangunahing supply para maapektuhan ang presyo ng mga bilihin o yung pagtaas ng bilihin. Pinapayagan din ang Department of Energy na mag-advance payment ng 15% para makakuha ng langis. At kinakailangan nga ding makabili ang ating gobyerno ng 2 million barrels ng langis bilang reserba. Ipa-priority din ang mabilisang pag-aapruba ng mga energy projects para maiwasan ang mga brownout. At ang pagdideklara nga ng energy emergency ay pagpapakita lang ng ating gobyerno na may kahandaan sila sa imminent danger o yung panganib sa kakulangan ng supply. Hanggat hindi pa nga na-open ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang malalaking oil tanker na nagsusupply ng gasolina sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, gumawa ang Administrasyong Marcos ng oil diplomacy para makahanap nga ng alternatibong supply. At isang ang target ng Department of Energy at ng Philippine Oil Company na makabili ng langis sa Russia, sa Canada, sa South America, particular sa Brazil at Guyana, sa Indonesia, sa Brunei, Malaysia at Vietnam. At maraming ang kababayan natin nagtatanong, bakit ba hindi pa sa mga kalapit bansa tayo bumibili ng langis? Isa lang ng sagot dyan. Walang sapat na supply ng langis ang ating mga kapitbahay na bansa dito sa Southeast Asia para suportahan ang demand ng Pilipinas. At ang mga bansang ito, lalong-lalo na ngayon, nakakaranas ng global crisis. Sila din, nagbaban sila ng pagbebenta ng mga reserba nilang langis para din ma-priority nila yung sarili nilang bansa at hindi sila gaano ding maapektuhan. Ito nga din ang panahon para makita natin kung sino ba sa mga politikong inelect nyo nung nakaraang eleksyon o magwa-1 year na sila. Ngayong panahon ng krisis, sinong mga politiko ang nakakatulong sa inyo? Kaya busisiin nyo ang inyong mga ibinotong mayor, councilor, governor, itong mga senador, mga congressman na ito, o anong mga programa nila ngayon na maaaring makatulong sa inyo para malimitahan ang krisis na nararanasan natin. Kasi kung ako ang tatanungin, nakikita ko sa national government na may magandang programa sila sa mga OFW, sa repatriation. Isa pa dyan, ito nga pagdedeklara ng energy emergency. Nakikita naman natin, may mga ayuda na susunod dyan ang pagbawas ng excise tax. So, yung mga idol nyo ba, ano ang nakikita nyong ginagawa nila ngayon? Lalong-lalo na, yung mga nagdeklara na tatakbo sila sa 2028. Anong tulong ngayon, anong programa, anong mga suwestyon ang kanilang mga iminumungkahi para malimitahan ang krisis na ito. Yan ang pagtantu-tantuin nyo ngayong nararanasan natin ang krisis. Dahil hindi lang ito usapin ng kapalpakan ng gobyerno at pang-aalipusta ng mga kritiko ng gobyerno. Suriin yung mabuti. Yung mga idolo nyo, yung mga sinasamba nyong politiko, ano ang naitutulong nila ngayon? Ano ang mga programa nila? Yan ang malaking tanong.